Repair po ulit. Tianggong. Problema, ayaw niya mag-on. Naka-standby lang siya. Buksan natin. Yan na, nabuksan ko na yung board nung likod ng TV na Tianggong. Ang first step na gagawin natin ay mag-check tayo ng mga voltage, yung mga need na voltage, gaya ng 12 volts, 3.3, 1.2. Hanapin natin, tsaka yung 5 volts kung meron ba. Pa-plug in na natin. May standby pa rin siya kahit anong pindot na gawin. Standby pa rin. Kahit anong pindot, ayaw pa rin siya mag-on. Hanapin muna natin yung i-set muna natin yung tester natin sa DC volts. Tapos ang first step, unahin natin yung filter capacitor, yung malaki, yung main. Yung negative prob, lalagyan natin sa negative ng capacitor. Meron siyang 312 volts. Ngayon, yun yung sa primary section. Dito naman tayo sa secondary section. Yung negative ilalagay natin sa chassis para sa grounding. Hanapin natin yung 12 volts. Lapit natin tong camera. Dito tayo sa parte na to, yung 12 volts. Ngayon, available yung 12 volts. Next naman natin, hanapin natin yung 5. Yung 5 volts naman. Dito tayo sa coil na to, sa back coil na to. Yan, meron siyang 5.16. 5.16. Tapos yung 1.2 volts naman dito sa maliit na coil na to, kasi dun sa mga IC natin na hanapin sa mousepad, baka sumabit yung test prod natin, kaya dito na tayo sa coil magsusukat. Ayan, isa 1.1 or 1.2. Ibig sabihin available yung mga voltage na yon. Ngayon hanapin natin yung 3.3 naman. Ito yung dual regulator. Nandito nakalagay yung 3.3 at 3.3 at saka 1.8 sa parte na yan. Tingnan natin yung input voltage niya kung ilan. Ayan, may may 5 volts at dito yung 5 volts. Yung 3.3 nandito naman sa kabilang side. Ayan yung 3.3. Kaso yung 3.3 niya ay malikot. Dapat yan hindi eh. Dalawang pin yan na 3.3 na magkarugtong. Yung dalawang magkatabi na to. The same pa rin, malikot pa rin. Dapat yan stable. Check natin yung 1.8 volts. Dapat to wala muna kasi standby pa lang naman tayo, standby mode. Dapat wala pa yung 1.8. Ayun, may available na 1.8. Lalabas lang sana yan, yung 1.8 na yan kapag nag-on na yung TV. Kaso meron pa rin. Suspecha baka ito yung problema. Ang yung dual regulator to na IC na 1118. Subukan na natin yung palitan, baka dyan lang. Yan, palitan ko na ng ang dual regulator. Ito siya, yung dual regulator. Ito siya, itong parte na to. At ito yung ipinalit ko. Makikita.
Ito yung ipinalit ko. Galing siya dito. Ayun, check naman natin kung tama ba yung yung sinabi ko kanina na dapat wala muna yung 1.8 at saka hindi nagpa-fluctuate yung 3.3. Sukatan natin. Power on ko ha, power. Standby ulit. Plug in ko na. Ayun, nag-standby na yung niya. Nag-standby na yung power niya. Check natin yung voltage nung sa regulator. Ay, gaground ulit natin yung negative ng test prod. Check natin muna yung input voltage kung merong input para makita nyo yung voltage. Ground mo tong i-ground natin tong test prod na negative. Tapos check natin yung 5 volts kung meron. Meron siyang 5.17. Check naman natin yung 3.3. Ayan, 3.2.78. 3.2.78. Check natin yung 1.8 kung wala na ba o may dito pa. 1.8. Ayun, wala na. Ibig sabihin, okay na yung regulator natin. Pwede na itong mag-on. I-try natin i-on ha. Board pa lang yan at saka itong pindutan nya. Try natin i-on. Ayan, power on. Yun, naging kulay blue na. Ibig sabihin working na yung board. Kabit ko muna para makita natin kung talagang working na. Naisalpa ko na yung yung mga niya, yung mga connector nya. Plug in na natin. Tingnan natin kung hindi ba nagbago yung voltahe nya. Standby mode muna tayo. Yung negative test prob nasa body ground na. Check muna natin yung 12 volts muna tayo. 12 volts. Ayun, andun pa rin yung 12 volts nya. Check natin yung 5 dito sa back coil. Yun, andun yung 5 nya. Check natin yung 1.2. Ayan, yung 1.2, 1.1.85. Check natin yung dual regulator na pinalitan natin. Baka nagbago ulit. Check natin yung input voltage nya na 5 volts dito. Ayan, si 5.16 ano doon. Si 3.3 dapat hindi ito nagpa-fluctuate. 3.2.82. Yung 1.8 naman dapat to wala pag nakapatay pa yung unit o naka-standby pa yung unit. Check natin kung dito ba. Ayun, wala nga siya. Ibig sabihin, good. Tingnan natin tong memory kung dito ba yung 3.3. Ito yung memory nya. Tingnan natin yung 3.3. Yun, ito yung supply. Ito yun siya, 3.3 3.2.81. Habang naka-standby pa siya, check natin tong sa LDBS kung may 12 volts na o wala pa. Yun, wala pa naman. Pag nag-on yung TV, tsaka lalabas yung 12 volts nito. Check natin. On natin yung power button. Ayun, nagkulay blue na. Check natin yung LDBS kung meron ng 12 volts. Ayun na, may 12 volts na siya. Ibig sabihin, mag-o-on na yan. Ayan, kita nyo, nakabukas na yung backlight nya. Check natin. Kung may na ba, may supply na nga.
Yun, meron na po. Yan na siya ngayon. Jackpot. Yan. Assembling ko lang para makakita na ng tuluyan. Yan, okay na siya. Pwede nang isalya. Yan, maraming salamat.